What's up mga kapansit? Yung mga hindi pa naserban ni teacher ng pansit, taas ng kamay, magse-serve na si teacher ng pansit, Mickey, bihon, gisado, pansit kantot kayo dyan. So eto na nga, hindi ito kasalanan ng Pangulo. Palace appeals for calm cooperation amid oil price hikes, transport strike, threat. Sino may sabi niyan? Basahin natin mamaya. Pero, hindi mo masisisi ang mga tao na magpanik. Kumalma lang daw. Madaling sabihin yan. Bakit? Kasi itong mga politiko na to, itong mga nasa gobyerno, hindi naman nila nararanasan yung hirap. Hindi naman nila nararanasan ang kumakalam ang sikmura. Diba? Basahin natin to ha. Patawa talaga tong gobyerno na to. Malacanang on Friday appealed for trust and understanding. Wow! Magtiwala sa pamahalaan at unawain daw from the public transport sector as the government find ways to curb the impact of the oil price shocks brought upon by the Middle East crisis. O kayo daw na mga driver, mga tsuper, kalma lang, magtiwala, unawain, singag ba? Meron akong nakitang interview, 26 pesos lang yung naiuwi ng kawawang driver. Bakit? Yung pinanggas niya, 2,000. 2,000 guys. My God, sa gasolina lahat napupunta. Tapos, magtiwala, kalma, at unawain daw ang gobyerno. Sino ba nagsabi niyan? Eto, nagmamagaling. Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro. Wow, ikaw na naman ang bida. Made the call after Piston planned to mount more transport strikes until the government hits their demands, including the lifting of fuel excise tax. Putregis yan. Yung excise tax na sinasabi ninyo, nag-deliberate, pinagtalunan sa Senado. Kahit maipasa pa yan, matagal pa bago maramdaman yung epekto niyan. Aabutin pa ng halos 2 buwan pagkatapos maipasa. So, hindi pa naipapasa. So, sabi niya, ano lang, kalma-kalma lang muna. Kasi hanggang sa ma-meet yung mga demand ninyo, lintik na yan. Kalma. Higpitan ang mga sinturon, huwag mo nang magreklamo ha. Huwag mo na kayong mag-strike. Kawawa naman ang gobyerno. Castro called on public transport drivers and operators to trust the government's plan. Uy, may plano? Sure? May plano? Ano yun? Ayuda. Ano yun? Magbenta ng mga ari-arian ng gobyerno. Tapos ipinagmamalaki pa nila na meron na daw 330,000 barrels na parating. According kay yung abogado ng 18 Brave Marines o yung 16 Marines plus 2. Sabi niya, yung 330,000 na barrels na parating, halos nasa 1,000 lang na mga trucks full tank ang pwedeng ang makakagamit niyan. Ang Metro Manila, mahigit 2 milyon na sasakyan. So yung 330,000 na ipinagmamalaki nila, wala. Kahit Manila lang hindi pa kasya. Kahit yung probinsya pa hindi pa nga din kasya, tapos pinagmamalaki nyo pa. And measure to balance the aid programs. Wow. Wow. So, ayuda for the transport sectors and commuters' welfare amid the recent big-time oil price hikes. Sabi, sa panahon ngayon, ang kailangan natin ay pansit. Ay, hindi pala. Pagkakaisa at pagtutulungan pala. Ano bang pagtutulungan ang gusto ninyo? Trabaho ninyo yan eh. Hanapan ang solusyon ang problema. Tapos ang sasabihin nyo, kalma.
Alam po ni Pangulong Marcos Jr. ang hinaing natin. Lahat dahil sa dulot ng sigalot sa Middle East. Hindi natin gusto ito. Hindi ito kasalanan ng Pangulo at Gobyerno. The Palace Executive said. Wow! Alam rin po natin lahat na inuna ni Pangulo ang ayuda at transportation sector. Inuna silang bigyan ng financial assistance at fuel subsidy. Ang hiling lang natin ay pangunawa at pagtiwala sa mga desisyon ng gobyerno na binabalanse ang pagtulong sa mga mananakay at mga transportation sector. Sana magtulungan tayong lahat sa gitna ng krisis sa Middle East, Castro said. Puro motherhood statements. Early this week, President Marcos Jr. ordered the Department of Transportation to recall an earlier directive on fare increase on PUBs. Walas, sabi ng DOTR, aprobado na yung pagtaas ng pamasahe. Sabi ni Bongbong Marcos, hindi, kanselahin niyo muna. Ano ba? Wala ba kayong group chat? Inilaglag ni Bongbong Marcos yung kanyang sekretary, nag-announce. Tapos sabi ni Bongbong Marcos, hindi. So inilaglag mo yung so ibig sabihin wala kayong coordination ng sekretary mo ng DOTR, Bongbong Marcos? Ano ba yan? He said, the government will provide more assistance to the affected drivers. Ayuda po more. Ayuda nation. Ito kasi ang problema. Itong gobyernong ito kasi, parang ginawa na nilang normal na kapagka may krisis, may ayuda. Maiintindihan pa natin, nung panahon ng pandemya, kailangan talaga ng tulong ang mga tao. Pero ngayon wala naman ng pandemya. Tapos utang pa tayo ng utang. Wala ng pandemya. Tinuloy-tuloy nyo yung ayuda. Bakit? Kasi nakita ninyo yung impact sa mga tao na kapagka may ayuda, mabango ang mga pangalan nyong mga hinayo pa kayo. The government has started this rollout subsidies for tricycle drivers in Metro Manila. Paano naman yung mga nasa probinsya? Tiis-tiis muna. Kalma muna. Manila muna tayo Bakit? Kasi vote rich ang Manila at alam natin na medyo mahina ang mga Duterte sa Manila. Kaya unahin muna natin ang Manila. Dito tayo, maraming botong makukuha. So eto, reaksyon ni Attorney Trixie sa sinabi ni Claire. Oh, 'di ba sabi ni Claire, hindi kasalanan ni BBM. Eto. At sinong may sabing sinabi namin na kasalanan ito ni BBM? Correct, wala namang nagsasabi. Alam naman ng tao na may giyera. At yes, believe it or not, marami nang aware sa Strait of Hormuz. Actually, hindi ko din alam yang dati, yang Strait of Hormuz na yan, kung gaano kahalaga. Ngayon, alam na natin. Aware na tayo dyan. Maraming na-educate din dyan, di ba? Hindi yan ang sinasabi ng tao. Kumusta ang preparasyon para dito? Yung preparation. Di ba sinabi na yan ni VP Sara na walang preparation ginagawa ang gobyerno sakaling may mga ganitong krisis na darating. Puro band-aid solution ang alam nila. Imbes na gumawa ng plano, imbes na makaisip ng mitigation sa crisis, imbes na mag-anticipate ng mga pangangailangan ng tao, everything is normal daw. Maraming naimbak na gasolina daw. Ito pa yung nakakatuwa. Magbebenta ng mga ari-arian ng gobyerno para may pambili daw tayo ng langis. Tanong, kung walang supply, kahit ibenta mo pa ang buong Pilipinas, may mabibili ka ba?
Kung walang supply, di wala. Di nganga. Ay sus! Fuel prices started rising almost immediately. And the geniuses in the government could only come up with ayuda. Tama naman. Yun yung unang naisip nila. Ay, ayuda tayo. May krisis. Putragis na yan. Ayan tayo eh. This administration suffers from a terminal lack of imagination. Ang gagawin sakit nun ah. Or maybe magaling lang talaga makapanigurado na naliligaw ang pera. 5,000 pesos isn't stop the drop in the proverbial bucket. But sige, let's all pretend that after a few days, it would make a difference. Tama naman. Ilang araw lang yan. 3, 4, 5. Pero babalik din sa dati. So, nandun pa rin yung problema. Hindi natanggal dahil sa ayuda. So, ano na? PBBM still thinks we can ride out the crisis and the hope that it will end soon. Yun naman yung yun naman yung hinihintay. Sana matapos na, sana matapos na, sana matapos na. Yun na lang yung hinihintay talaga. Sana matapos na para matapos na dito. Doon na lang sila umaasa. While Congress, ever the sensitive, caring institution pours its energy into the impeaching the VP. Yan ang kinagagalit namin dito. Food prices, healthcare, keeping alive. Wait lang daw habang nagsisingit sila ng infra projects sa ayuda. Actually, meron na yan. Hahanapin ko. I think it's about 21 billion pesos para daw tugunan itong crisis na to. 21 billion pesos. Pero ang katotohanan pala doon ay nasa 1.3 or 1.2 billion lang ang mapupunta para sa ayuda. The rest ng 21 plus billion ay mapupunta sa infrastructure projects. Infra projects, maleta, pera-pera, bangag ngani.